Grabe itong sarap ng buhay ng mga district engineer, ng mga kontraktor na resource person sa mga investigasyon. Alam niyo kung bakit? Abay, pagkatapos nilang magpayaman ng ilang panahon, ilang taon, dekada na, at nagkamal ng maraming pera, nakabili ng maraming alahas, magagandang relo, kotse at mga bahay at bakasyunan, nagkamal ng maraming mga sasakyan, magaganda, at mga bank account nila. Ngayon na sila may problema dahil sila iniimbestigahan, gobyerno pa ang magbibigay ng proteksyon. Pagkatapos tayong pagkakitaan nila ng matagal na panahon, tayo pa rin ang gagastos para sila bigyan ng proteksyon. Tama ba yun? Grabe naman. Kasi lahat po ng mga testigo nahingi ng proteksyon. Yung daw buhay nila paano? Yung daw proteksyon nila paano? Pati yung pamilya. Tapos ang gobyerno nagpo-provide ng proteksyon sa kanila. Sila yung gumawa ng kasalanan sa bayan. Sila naman ang nakinabang sa kailang kalokohang ginawa. Kahit na i-deny, totoo naman yan. Tapos ngayon may problema, tayo pa ang gagastos. Tayo na yung pinagnakawan. Pera natin ang ginamit nila sa pagsusugal. Pinatalo ng 1 bilyon sa kasino. Lahat ng sarap sa buhay nila kanilang ginawa habang hindi sila nabubuko. Ngayong nabuko at may threat sa buhay nila, tayo pa rin ang gagastos para bigyan sila ng proteksyon. At dahil dyan, kasi mali po yan, ang aking pong idea, Mr. President na naman, tagal na kayo lagi ang tinatawag ko ng pansin kasi kayo talaga po ang Pangulo eh. Inyong ipakulong ng lahat yan para wala ng proteksyon tayong ibibigay sa kanila. Pag nakakulong yan, protektado na. Ilagay nyo sa isang kulungan yung politiko, kontraktor, district engineer at taga-gobyernong korap, ilagay nyo sa isang kulungan, pagsama-samahin nyo siya doon. Walang ibang kaso, walang ibang nakakulong doon kung hindi sila lang. Hayaan nyo sila magbubugan doon. Magsisihan sila ron. Yung kontraktor, district engineer, secretary ng public works, at mga politiko sa Kongreso at Senado at maging sa lokal, pagsama-samahin nyo sa isang kulungan. Para sa kaso nila. Protektado sila doon. Kung nagbubugan sila doon, bahala sila sa buhay nila. Huwag mong isama sa ibang kulungan yan. Ang dami kasing dapat gawin ng presidente, hindi ko naman maintindihan kasi. Ba't ayaw gawin ng presidente? Alam mo yung gumawa, maglagay ka sa isang kulungan ng sama-sama ang iisang grupo, hindi naman labag sa batas yun. Matutuwa pa ang taong bayan yan. Pag nakita ng taong bayan, pinakukulong mo, Mr. President, habang iniimbestigahan yung mga habang nililitis sa kalang mga kaso, matutuwa ang taong bayan. Hindi katulad ngayon, pinagnakawan tayo, inuulit ko, tayo pa ang gagastos para ating bigyan ng proteksyon ng mga yan. Samantalang bilyon-bilyon ang pera ng mga yan. Kita naman nyo yung volume ng pera na pinakita doon sa hearing. Nakakalula. Ilang daang milyon yon. Cash. Nasa table, pinagpaparti-partihan. Diba? Akala nyo nagbibiro ko, diba? Ilang beses ko na pinakita yung picture. Pera ng taong bayan yan. Yung volume ng pera niyan. Di ba? Hindi na ho tayo kailangan maghanap ng ebidensya. Kitang-kita na ho ang ebidensya. Ayan o. Pera ng bayan yan. Pinagparti-partihan nila. Ilang ganyan. Inuulit ko. Kaya ko laging pinapakita ito sa inyo. Para malaman nyo tayong lahat ang may-ari nito. At normal lang sa kanila yan. Regular lang nilang tinatanggap yung ganyang kalaking pera. Isipin mo. Withdrawin nila ang pera, ito ibinayad ng gobyerno sa kanila. Pero hindi pinagpagawa ng project, paparti-partihin lang. Kasi kung ito'y ginamit sa project, wala itong perang ito. Nakabili ng bakal, nakabili ng semento, nabayaran yung workers, naayos yung flood control. Wala tayong baha. Pero dahil kaya may ganitong pera, hindi nila ginamit. Binayaran, pinagparti-partihan lang. Di ba karumal-dumal yan, Mr. President? Tapos sa kabila ng ganitong karaking pera ang kanilang nakuha na regular, baka araw-araw ganyan o weekly ganyan ang volume ng pera ang tinatanggap nila. Ngayon sila may problema dahil iniimbestigahan, tayo pa ang magbibigay ng proteksyon para sa kanilang kaligtasan. Bakit hindi sila gumawa ng paraan na proteksyon ng kanilang sarili? Marami silang pera. Nung nagkakasino sila, bumibili ng mamahaling alahas, kotse at bahay, wala tayong pakialam, hindi tayo sinasali. Ngayon may problema na, nahingi na ng tulong. Kalokohan naman yan. Kalokohan. Garapalan. Huwag bigyan ng proteksyon ng mga yan. Sila ang mag-provide ng proteksyon sa kanilang sarili. Huwag tayong gumastos sa security ng mga taong yan. Inuulit ko, ipakulong at
pagsamasamahin ang lahat ng korap sa isang kulungan. Tapos magkaroon ng special court na silang magtatrial sa kanila. Walang ibang kaso nga hawakan kung hindi yung kaso ng graft and corruption para mapabilis ang trial. At ipakulong, lahat yan i-plunder, non-bailable offense dahil mahigit na 15 million ang kanilang kinasasangkutang pera. Lahat yan non-bailable, Mr. President. Kaya hulihin mo na. Ipahuli mo na. Ang problema lang, tinanggal mo si Torre. Si Torre lang naman ang may tapang na manghuli ng ganyan. Tinanggal mo, sino manguhuli ngayon? Anong aasahan natin sa ating mga pulis ngayon? Ayaw ba nilang gawin ang ginawa ni Torre, no? Speaking of General Torre, nakakalungkot pa yun. Hangang-hanga pala ang Pangulo. Napakagaling ni General Torre. Okay daw si General Torre, magaling daw pulis. Ba't mo tinanggal? Dapat sinabi mong mahina si Torre para malaman ng tao kaya mo tinanggal. Sinabi mo magaling si General Torre, ibang klaseng pulis. Bakit mo tinanggal? Yan ang kailangan ng taong bayan. Ngayon na maraming dapat arestuhin. Pwede mong gamitin yan para hulihin ito mga ito. Walang sasantuhin niya, kahit na senador, huhulihin yan. Kahit congressman, kahit speaker, kung kailangan, huhulihin yan. Tinanggal mo. O sino gagawa? Kaya ba ng kasalukuyang PNP? Yung paghuli ng malaking tao, hindi natin alam. Wala pa nasusubukan. Hindi pa natin nasusubukan. Sayang, Mr. President, yung matitino na wala sa gobyerno. Okay, magagalit. Nagpapakatotoo lang. Nanghihinayang ako sa mga taong may prinsipyo, may paninindigan, at totoong may pagmamahal sa bayan. Politika lang yan. Kasi kung yung Commander-in-Chief, Chief Executive, pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay humahanga sa isang opisyal dahil magaling, matapang, matalino, dapat pinanindigan mo, Mr. President. Kahit ano pang sabihin ng DILG, kahit anong sabihin pa ng NAPOLCOM, dapat binaliwala mo yun. Kasi humahanga ka dahil magaling. Kung sinabi mo magaling si Torre, mas maraming Pilipino ang nagsasabi nun, Mr. President. Magaling talaga si General Torre. Kaya babalik ko yung tanong, bakit mo tinanggal? Ikaw mismo umamin na doon sa interview na magaling talaga yan. Sana yung magagaling huwag mong tinatanggal. Ang sibakin mo yung mga nakapaligid sa iyo ng mga balimbing, mga sip-sip, mga personal interest. Marami yan, Mr. President. Yung nagbubuguan, alam ko yan. Marami nagbubungguan ng mga opisyal sa opisina mo. Kanya-kanyang bata. Yung mga nagbubungguan yan dahil sa kailang interest, yan ang pagsisibakin mo. Bakit yung matino at ginagawa yung tama? Para sa bayan, yun ang tinanggal mo. Nagtatanong lang at nanghihinayang, Mr. President. Walang personalan. Isa lang po ito. Seryoso ka ba, Mr. President? Again, Sir, seryoso ka ba? Harapin ang problema ito. Bakit ganyan? Bakit ganon? Pakilike and share po nitong ating mga video. Sabi ko naman sa inyo, tayo hindi titigil ng mga pagtalakay ng mga isyong pangbayan dahil lagi sa akin ang priority ay taong bayan. Prinsipyo, pagmamahal at malasakit ang kailangan. Wala akong pakialam kahit sino masagasaan. Tulungan natin si Pangulo Marcos. Pero hindi ibig sabihin tumutulong ako sa atin sa Pangulo ay hindi ako magsasalita ng tawagan ko siya ng pansin. O makisuyo ako sa kanya. O makiusap sa kanya. Hindi ko siya pwedeng diktahan at utusan. Lagi akong nakikisuyo. Gawin mo na, Mr. President, yung tama. Alisin mo ang mga taong pabigat sa buhay mo at sa gobyerno mo. Ibalik mo at panatilihin mo sa gobyerno ang mayroong katapatan, malasakit ng totoo sa iyong gobyerno at sa bayang ito. Yan po ang kailangan. Grabe kayo.